Hello guys, good morning. So, ayan ang ating video ngayon guys. Kung naalala nyo yung mga post ko dati na nag-DIY tayo ng makina na 5K engine dito sa aking FX Tamaraw. Ngayon guys, i-update ko kayo dahil maglilinis na lang din naman tayo ng ating spark plug at itong mayatik at saka itong basok. So, talagyan ko na natin kung bakit yung spark plug para maging malinis. So, ito lang ang parang ng paglilinis ng spark plug. Ayan. And dahil maglilinis na lang din tayo, i-check natin yung clearance ng spark plug, no? Ng kanyang magnetic. So gamit itong ating pillar gauge, no? Yan. Babaklasin natin isa-isa yung spark plug para sukatin natin at linisin natin, no? Ayan, so mag-start na tayo. Andito yung aking pantanggal ng spark plug. Okay, let's go guys. So simulan natin sa spark plug number 1. I-check natin kung ano lang performance ng ating spark plug, kung masama pa. Kumustahin natin ang sunog nito. So ayan ang sunog ng ating spark plug ngayon guys. So maitim siya. At medyo basa ng langis. So ibig sabihin papasok yung langis guys, no? Okay. So ito maitim, so ibig sabihin medyo mahina itong magsunog ng gasolina. So dapat daw mag-color kape. Ang normal na sunog ng spark plug, dapat daw magkukulay kape siya. Ayan, kita nyo, no? So ibabad natin ito sa muriatic. So tanggalin natin ulit ang spark plug number 2. Naisip kong linisin ito guys dahil nangangamoy gasolina lagi ang tambutso. So pagka ganun daw rich fuel, no? So ibig sabihin daw sobra-sobra yung fuel niya, hindi nasusunog. So bago natin iayusin yung carburetor, i-timing, ay linisin muna natin tong spark plug. So iba naman ang sistema dito guys sa ito. So ito medyo maganda yung pagsusunog niya guys, medyo maganda yung pagsusunog. So medyo okay ito. So yung spark plug number 1 natin ay medyo hindi maganda yung sunog niya. Spark plug, tanggalin natin ang spark plug number 3. So ayan ang sunog guys, medyo masa-masa ng gasolina. So meaning hindi rin maganda yung sunog niya guys. Ito guys ay denso, no? Pero yung ibang spark plug, ito lang nag-iisang denso, yung isa genuine, yung karamihan genuine, no? Nangyaring pinalitan ko ito guys dahil mahina yung function ng number 3 na spark plug. So pasamantalang pinalitan ko siya ng denso. Pero ngayon papalitan natin ulit, ibalik natin yung genuine, no? So linisin lang natin ng mabuti. Ayan, tanggalin natin ang spark plug number 4. So ayan ang kalagayan ng spark plug number 4 at basa din siya. So lahat ay hindi maganda ang sunog. So linisin lang natin ito. Okay. So makapal ang kanyang carbon deposit guys, kaya babad natin yan sa muriatic para matanggal. So pati ito guys, linisin natin mabuti. So, ayan, malinis na guys. Ayan, tanggalin na lang natin guys para malinis din natin yung loob ng cup. Para wala talagang rason na para pumalya. Okay, ito na guys ang ating So nawala na yung niya, yung carbon deposit. At hindi pa rin tayo kontento doon sa muriatic na pinanghugas natin guys. Meron pa tayo ditong steel brush, no? So yung steel brush natin yan. So ayan. Okay, so steel brush. Ayan, so yan, tintab na. Linis na.
Pangatlo. Ayan ang pangatlo guys. Kintab na, di ba? Ayan. Pangapat. Punasan pa talaga natin guys. So dahil hindi mapasok ng steel brush yung ito tong pagitan niya guys. So meron tayong liha. Lilihain na lang natin, no? Ayan. Ganyan. Para malinis talaga yung ano niya. Hindi kayang pasukin ng steel brush eh. Okay? So ayan, kintab na. Ayan. Ayan, kintab na guys. Ayan. Ilagay natin doon sa kuwan. Number 4. mm ang kapal, no? So ito yung ating. So ayan, yung distansya niya. Kailangan pareha silang lahat. Ito maluwag, oh. Paluin natin. Paluin ng gamay. Mahina lang guys, kaya masyado malambot ito eh. Okay. So ayan, pagparehas ng sukat nila. Diba? Luwag. So malayo. Tik-tikin lang natin kunti. Luwag pa. Okay. Sobrang lambot lang kasi nito guys. So ayan, yung ganyan lang guys, yung parang kakagat lang siya. Ayan yung distansya niya, kita nyo. So ayan. Okay, so good na lahat guys. So B5AS ito, NGK. So, wala siyang ano. So ayan, lilisin natin yung pinatamaan ng spark plug. Ayan, para malinis talaga guys. Kasi pagka ano guys, pagka pumapasok din kasi langis dito guys eh. Kaya dapat ano, swak na swak lang talaga yung spark plug dito. Kung minsan, akala mo sa piston galing yung langis, pero hindi mo alam dito pala galing sa spark plug. Kaya kailangan masikip din. No, baka minsan ito pa yung nagiging dahilan ng laging basa yung electrode ng ano, spark plug. So kailangan sigurado na walang pumapasok dito langis guys. Kasi pag may pumapasok na langis dito guys,
posible din na magiging dahilan ng paghina ng kanyang hatak. No, kasi magbasa yung spark plug ng langis ay hindi na siya masyadong makaapoy, no? Hindi na siya masyadong makasunog. Kaya kailangan walang makapasok na langis dito. Ayan, linisin natin mabuti. Kasi ito ulit natin natanggal. Kailangan linisin natin. Yan. Para mag-flat talaga yung guys, sigurado talaga na mag-flat yung spark plug dito. Okay. So yan, malinis na. So ilagay na natin ang spark plug. Ayan. Mamaya dahil medyo maluwag na rin itong spark plug dito sa ating cup, lagyan natin ng dito. Gasket. So ayan. At mamaya meron tayong tools diyan guys na pang check natin, pang RPM. Meron tayong machine diyan, ayan machine niya. Digital tools. So gagamitan natin ito mamaya ng digital tools. Ayan. So kaya kailangan natin ito laging linisin guys, or kailangan malinis talaga ito guys, kasi dito din nakasalala yung konsumo ng gasolina. So pag maganda yung palo ng kuryente, ng apoy, ay tipid sa gas, no? Hanapan ko nga ito sa Lazada ng cup, spark plug cup. Basta hindi natin alam ang eksaktong tawag dito. So ayan, double check natin ang ating pillar leads. Lalagyan natin ito guys, para siguradong hindi po pasok yung langis sa loob. Medyo maluwag na kasi itong cup ng ating spark plug guys. Kaya lagyan natin, subukan natin ng ganito kung hindi na siya mamamasa ulit, no? Okay, so maglagay na tayo. Nilagay na natin yung number 4. So may tendency din kasi dito dumadaan yung langis guys lalo na pag maluwag yung yung cup. Dito natin nilagyan sa labas, sa quit ng cup ng gasket, kasi dito kung minsan dumadaan ang langis papunta sa dulo ng spark plug. Tapos dapat insakto sa higpit. Tsaka pala guys, huwag kayong magtanggal ng spark plug kung mainit pa ang makina. Dapat malamig talaga para hindi mabali yung ito. Malambot kasi yan guys pagka mainit. Kaya kailangan siguraduhin natin na magtanggal tayo ng spark plug ay hindi na mainit ang. Ayan, kita nyo na. So ayan. Kailangan kamay muna ang ipihit para siguradong hindi tabingi yung thread ng spark plug natin. Kasi pag tabingi ay masisira yung masisira yung cylinder head natin. So mahirap na pag ayaw nang kumapit ang spark plug. Kailangan mo magpalit ng bagong cylinder head. Nung nakaraan, lang ang binili ko dito guys. Galing sa surplus na cylinder head. So hindi siya ganun na 100% talaga na maganda. No, kasi napansin ng machine shop ay nakailang replace na rin yung nakailang replace na rin to ating cylinder head, pero
medyo okay pa naman siya kaysa doon sa cylinder head natin na pinalitan. Yung kasi sa sobrang luma na, kasi imagine mo guys, ito sasakyan na to nung 1990 pa to. So ilang taon na, no? Kaya nagkaroon ng butas-butas yung kanyang cylinder head. Alam kong original pa ang cylinder head nito na pinalitan natin, kasi ang may-ari nito guys ay malapit pa sa buhay natin. Kaya na-monitor ko to sa sasakyan na to mula nang binili nila ng brand new, no? Actually mas matanda pa yata to sa akin, 1982 ako. So nung nakita ko to sa sasakyan na to, bago pa talaga. Bata pa ako nun. Okay. Okay. Hindi natin masyado ipitan, di baka maputol naman yung spark plug natin. Dapat ito lang. So goods na guys. So ibalik na natin. Ayan. So ito pa yung original niyang ano guys, cable, no? Dati kasi sobrang palyado na ang makina ko, kaya pinaghinalaan ko ito na yung damage. So hindi pala. Bumili ako ng bago na mga ganito, ano tawag dito? Cable, yung parang cable. Bumili ako ng bago. So bumigay na siya, nagkakaroon siya ng apoy, parang tumatalon siya sa ibang spark plug, no? Sa ibang cable, yung apoy niya. Kaya ang ginawa ko, binalik ko to. Kasi nung bumili ako, nung pinakita ko doon sa ano, sa auto supply, sinabi nila na okay lang na hindi palitan to kasi original daw to, maganda daw ito. So check natin yung loob ng ating kuwan. Kung minsan kasi guys, nagtatay-tay dito. So linisin natin din. Actually nilinis ko na ito nung nakaraan eh. Huwag lang natin masyadong kuskusin kasi malambot lang ito guys eh. Madali siyang ano, mapudpud. So ayan. So all goods na yan. Wala naman yata dumi dito. At ngayon paandarin natin guys. So abangan nyo ang pag-andar. So ayan na guys, sumandar na. Gana na siya.